God's morning po sa ating lahat. Para po sa tawag sa pagsamba sa awit 124 verse 2 to 8. Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilamon na ng buhay sa siklakbo ng damdamin at ng galit na sukdulan. Maaari kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod, nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas, lubos tayong nakalaya ng ang bitag ay mawasak. Tayo pong lahat, tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo na pinagkalob niyo po sa aming lahat. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala na pinaranas niyo bagamat na ganito ang kalagayan ng panahon, Panginoon, ang patuloy ang iyong pag-iingat sa amin, Panginoon. Patawad man po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, Panginoon, na ikaw ang siyang maglinis ng aming maduming katawan ng iyong banal na dugo. Sa aming mga kapatid na papunta pa lamang sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, ay ingatan niyo po ang lahat nang makapunta po sila ng ligtas dito. At gayon din po sa mga kapatid na nandito na, Panginoon, ay ready niyo po ang aming mga puso upang marinig ang iyong mga mensahe sa araw na ito, Panginoon. Sa namin pinagkakaloob at pinagkakatiwala ang lahat ng papurit pasalamat, Panginoon. Sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Praise. God's morning po sa ating lahat. Inanyayahan ko po kayong lahat na tumayo at purihin po natin ang ating Panginoon. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, not like you. Into the Darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, not like you. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God.
Ayon po sa scripture na Exodus 1 verse 8, sabi po doon, eventually a new king came into power that did not know Joseph or what he had done. So ayon po sa verse na yun, ganun po yung nangyayari pag hindi po natin na ipapasa yung kaalaman natin sa susunod na henerasyon. Kaya po dineclare ni Simon Peter sa Matthew 16 verse 16, "You are the Messiah, the Son of the living God." Obligasyon po nating mga Kristiyano na ipakilala si Jesus sa mga susunod na generation. Ang dami po kasing bagay sa mundo ngayon na pwedeng makuha yung attention nila. Kaya napaka-importante po, it is our job, it is our obligation to let them know, to proclaim, to declare. Kaya ngayon po naawitin po natin ang King of Kings. Let us declare that Christ is the King of Kings, the Lord of Lords, the Son of the living God. Without hope, without light, till from heaven you came run. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, Praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of reveal the kingdom come, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our Savior, died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the soul was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come, for the Father are restored. The church was Christ was born, then the Spirit lit the flame. The gospel truth of old shall not need, shall not fade. By His blood and in His name is freedom. I am free, for the
Ikaw lamang po ang aming dinadakila, ang aming pinupurihan, ang aming sinasamba, Lord. You are the King of Kings, Lord God. You are the Lord of Lords. You are the Son of the living God, the Messiah, Panginoong Diyos. Lord, I pray na lahat kami dito, Panginoon, may pakilala po namin sa lahat naming pamilya, mga kaibigan, Lord God. May pakilala ka po namin sa kanila, Panginoon. Makita po sa aming mga buhay kung gaano ka kabuti, Panginoong Diyos, kung gaano ka kumilos sa aming buhay, Lord God. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God's morning po sa ating lahat. Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Pasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong pagkataon ng pagsamba. At kahit na maulan na naman, parang kala natin tuloy-tuloy na yung magandang panahon. Pero anyway, nandito tayo, sinamahan tayo ng Panginoon. Batiin din natin yung ating mga kapatiran, mga kaibigan, kamag-anak, kasama natin online sa ating pong pagsamba. August 23, 4th Sunday of the month, at mayroon pa po tayong isang Sunday for the month of August. Yun naman po yung ating special Sunday, CLC Sunday, na makasama natin yung grade 4 sa ating pong pagsamba next Sunday. So, ngayong araw po ay naka-schedule po tayo sa ating prayer evangelism, pero tingnan po natin kung hindi maulan mamayang hapon. Pero we are inviting everyone po, 1 p.m. mamayang hapon, kasama natin ang San Esteban Angeles sa ating pong re-echo ng National Disciple Making 101 o yung NDC 101. Si Tem, si Pastor Ryan, si Maya, si Mama at ako ay nag-attend kami noong August 1 sa Subic sa ating pong National Disciple Making Campaign. Gusto po nating i-share yun sa atin. So, tamang-tama naman na ngayong Sunday ay Evangelism Sunday natin. Yun sana yung follow-up natin sa Hanjin Village, doon sa mga pinag-pray natin nung nakaraan. Pero kung hindi tayo matuloy, at least po ay we do something about evangelism. So, yung council members, officers ng lay organization, at tayo pong lahat ay invited po tayo. Alauna po kasi yun dahil hinihintay natin, hindi natin kasabay ang pagsamba ng San Esteban. Nag-start sila ng 9, so matatapos sila ng 11:30. So immediately sana after worship, pero nilagay na po lang po namin sa 1 p.m. Pag ayaw nyo nang umuwi, sabi kasi nila mamayang hapon may magluto ng sopas. Di paagahin na lang natin yung pagluluto ng sopas para dito na po tayo maghintay ng 1 p.m. Kasi po, gusto na po naming mariiko yan dahil sa Sabado, August 29, mayroon pong follow-up. Darating uli sila Bishop Pantuha, yung nagdala ng NDC para sa National Disciple Making Campaign Clinic. O ibig sabihin ay panibagong pag-aaral po para sa disciple making. Gaganapin po sa Subic, Church of God yata po itong COG. Church of God Subic, ang registration po ay 300, inclusive na po yung lunch at saka materials. 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Then, alas 4 ng hapon ay Family Bible Study and Fellowship. Ang host family natin ay Eustaquio Gallardo family. Doon po natin ganapin sa rooftop. So pag hindi po kayo makasama sa
in DC Clinic, mauna na po kayo doon. Pagkatapos ng prayer namin doon, closing prayer, diretso na po kami. Hahabulin po namin kayo po para magkita-kita po tayo yung August 29, last Saturday po ng ating pong buwan na ito. Then, announcement po para sa Preda outreach natin sa September. Pwede na po kayong mag-commit kung ano po yung gusto ninyong i-share sa ating mga kabataan sa Home for Boys sa Preda Nagbayan. So, yun po ang ating mga announcement. Yung after worship, mayroon po tayong care group. Tayo pong lahat ay sama-sama na makipagtagpo sa Panginoon sa ating pong panalangin. Let's pray. Father God, aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na lumilingap sa lahat ng aming kalagayan, Diyos naming tagapagligtas, Diyos ng pagpapala. Papasalamat po kami sa iyo po ang aming taos-pusong pasasalamat, pagpuri at pagsamba. Katulad sana ng pagbuhos ng malalakas na patak ng ulan, ganyan nawa naming maranasan ang iyong biyaya, ang iyong kapangyarihan sa aming mga panalangin ngayon. Tugunin niyo po kami. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng nasalanta ng baha, dulot sa sunod-sunod na bagyo at enhanced southwest monsoon habagat. Marami pong napinsala, natabunan ang mga bahay ng mga debris ng lahar sa buong Zambales, sa buong Central Luzon, sa buong Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong patuloy na pagkilos. Iahon niyo po kami sa pagkalubog ng anumang mga pagsubok at problema. Patuloy po kaming kumapit sa iyo sa aming pong pananampalataya. Patuloy naming maranasan ang iyo pong biyaya. Salamat sapagkat alam naming nandiyan ka lagi na nagpapala sa lahat ng aming mga pangailangan para sa pag-aaral ng aming mga anak, ng aming mga apo, para sa araw-araw na pangailangan. Ikaw ay Diyos ang pagpapala at hindi mo pinapabayaan ang iyong pangako that you will provide. And indeed, you are always providing more than what we need. Salamat po ng marami dahil alam namin, hindi man kami exempted sa pagsubok, mayroon kaming isang Diyos na lagi naming mapangahawakan ang mga pangako. Maging sa panahon ng pagsubok ng pagkakasakit, Diyos ka sa amin at ikaw ay dakilang manggagamot sa lahat ng mga kalagayan at karamdaman. Kaya po, sila na nandito, Panginoon, na nanalangin para sa karamdaman, we claim, O God, your stripes on the cross as you promised, that by your stripes we were healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we claim, we speak healing in Jesus' name. Maging sila sa online, Panginoon, sila na mga pinapanalangin namin, alam po namin, mayroong isang makapangyarihang Diyos na walang diferensyang distansya. Dalangin namin ang kapangyarihan mong nagpapagaling na maranasan ng
bawat isa. Lord, pagpalain niyo po kami sa aming pagsamba ngayong araw na ito. Tunay nga po na ang iyong banal na presensya, ang iyong pagpapatawad, ang iyong kapangyarihan ng iyong himala, at ang kapangyarihan ng iyong banal na salita na siyang maglalaging ilagay namin sa aming mga puso. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya at patuloy kaming makapaglingkod para sa iyong kapurihan. Lord, dinadalangin ko po ang mga tahimik na panalangin ng aking mga kapatid in thy throne of grace. We believe that you will grant these silent prayers. Ito po ang aming mga sama at panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tinatawagan po lahat ng bata. Step by step, my hope is you.
Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa regalo ng mga bata na aming yaman at pag-asa. Ipagkaloob mo po sa kanila ang iyong banal na proteksyon laban sa anumang uri ng panganib. Ilayo niyo po sila sa mga masasamang gawain. Gabayan mo po sila sa kanilang pag-aaral, paglalaro, at sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Tulungan mo po silang lumago, pag-ibig, kabutihan, at sa malalim na kaalaman ng iyong salita. Isinasamo po namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hello. Inanyayahan ko po kayong buksan ng ating mga Biblia sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Para sa unang pagbasa na matatagpuan sa Exodo 1, verse 8 to 22. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakain tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito. At pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito, ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Isang araw, ipinatawag ng Paraon sina Sifra at Pua, ang mga komadron ng Hebreo, at sinabihan ng ganito, "Sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at bayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sumunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito, ipinatawag sila ng hari at tinanong, 'Bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea?' Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsya. Madali po silang mga anak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin. Sagot nila. Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Iniutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang sasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ikalawang pagbasa na mababasa sa Mateo 16, verse 13 to 20. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan, "Kayo si Juan na tagapagbautismo." Sabi po naman ng iba, "Kayo si Elias." At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, "Ngunit para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ng ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa iyo,
Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanina man na siya nga ang Kristo. Pagpalain po tayo sa banal na kasulatan. Be done to me according to your word, according to your promises. I can stand secure, curb upon my heart. The truth that sets me free, according to your word, oh Lord, be done to me. Nasa panahon po tayo ng paghahandog. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, tanggapin niyo po ang aming papuri at pasalamat sa mga biyayang lagi naming nararanasan. Tunay nga po na sa iyo nagmumula ang lahat ng mga pagpapalang ito. Katagpuin niyo po kami sa pamagitan ng mga handog, and through these offerings, I declare financial breakthrough. Na maranasan namin ang masaganang biyaya, siksik, liglig at umaapaw mula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.
Salamat po sa napagandang mensahe ng awit ng Diyos ay laging nandyan para sa atin. Kaya tayo naman ay gawin natin yung nararapat para sa Kanya. So, pang fourth Sunday na po ngayon na dineclare natin na ang buwan ng August ay Amazing August. Hindi naman siguro yung blessing ay matagal na walang pasok, kundi mayroong ibang blessing na binigay yung Panginoon. Just want to testify ng kabutihan ng Panginoon, and I want to declare something amazing po sa inyo. Noong August 8 ngayong taon, kasi yung date niya ay 8/8/26. Pag ano mo yun, 8/8/8 talaga. Blessed kami ng Panginoon sa pamagitan ng anak namin. Yung anak namin na engineer ay naglabas ng sasakyan, bagong sasakyan. At tinanong niya kami ni Mama kung ano yung pangarap namin 3 years from now. So, siyempre, gusto na mag-drive ulit ng bagong sasakyan at hybrid or electric car. Sabi niya sa amin nung inilabas niya yan, para sa inyo to, tinutupad ko lang yung pangarap nyo ngayon na dapat ay sa susunod na mga taon pa. So, pwedeng yung blessing na gusto natin 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now, ngayon na ibigay ni Lord sa atin. Mahilig si Lord na mag-advance ng gift. At yan ay pwede nating maranasan. So, Diyos ay amazing na Diyos. At marami siyang gustong gawin sa buhay natin. So, yung ating pong text for today ay binasa sa ating kanina, Exodus 1:8-22, at sa Matthew chapter 16. Basahin ko lang po itong portion ng Exodus chapter 1 verse 8. Lumipas ang panahon na nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi na nakakakilala kay Jose. Then, a new king, maganda yung ginamit sa New Living Translation. Sabi niya, eventually, a new king who knew nothing about Joseph came to power in Egypt. At sa Matthew chapter 16, verse 13-20, sabi niya po, nung dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. May nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa English version, verse 15, what about you? He asked them, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Let us pray.
Lord, thank you for your living word that is on the table right now for us to partake. We ask your holy blessing. We ask the Holy Spirit to guide us. Bigyan niyo po kami ng karunungan na maunawaan at sa aming pong pag-uusap. Patuloy ka pong mangusap sa amin sa pamagitan ng mga salita mong ito. Maranasan namin ang iyo pong pagpapala. Salamat, salamat. Patuloy kang Hari, Diyos, tagapagligtas, dakilang manggagamot, ikaw ang lahat sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang Exodus ay hindi pangalan ng tao. Yung ikalawang aklat ng Biblia ay pinangalan ng Exodus. Yan ay galing sa Latin word na Exodus, na ang ibig sabihin ay the road out, yung paglabas. So, the book of Exodus provides an account of Israel's departure, the road out or departure from bondage in Egypt and their preparation to inherit the promised land as the Lord's covenant people. So, lahat tayo, ang isang hindi ko makalimutan na natutunan ko sa Columban College, yung beauty ng theology. Yung Theology 1 ay it is about salvation history. Ipinakita doon na ang kasaysayan ng Israel, yun din yung kasaysayan natin. There is wilderness, or there is Egypt stage, yung mga pasakit. So hindi tayo ligtas sa pasakit eh. There is an Egypt stage, but there is departure. Hindi papayag ang Diyos na manatili ka sa slavery. There is road out. There is departure. Pero, maaring mayroon pa rin panganib. Ang Diyos, hahatiin niya yung dagat para iligtas ka. Yun yung karanasan nila. Hinati ng Diyos ang dagat na ligtas sila. Pero, mayroon pa rin pasakit. Because there is that wilderness stage. Mayroong tagtuyot. Minsan mayroon, minsan wala, minsan marami. Mayroong mga pagsubok. Yet, ang Diyos, sinamahan sila sa wilderness. Mayroong ulap pag mainit at mayroong pillar of fire pag malamig, pag gabi. Sinasamahan sila. At hindi papayag ang Diyos na manatili ka sa wilderness because there is that Jordan stage. Iko-cross ka niya. Yung Jordan River experience ng Israelites, naranasan nila uli na tumawid sila sa Jordan River, tuyo. Huminto yung pagdaloy habang naglalakad sila. And eventually, this is very sure. Our life, our journey of faith is heading to the promised land. So yung buhay ng mga Israelites, sinulat daw yan para makita mo din yung buhay mo. Kaya hindi ka dapat na matakot, hindi ka dapat na mag-worry. Yeah, you are on the wilderness stage, but you are heading to promised land. Tayo ay dadalhin, sigurado na dadalhin tayo ng Panginoon
sa Promised Land. Nagsimula yung story ng slavery ng isang araw, mayroong hari na hindi na nakakilala kay Joseph. Diba? Naalala natin si Joseph, siya yung isa sa 12 na anak na Israel na siyang naging governor, ginamit ng Diyos para yung 7 taon ng kasaganaan sa Egypt ay mag-imbak upang magamit sa 7 taon ng pagdarahop ng famine, 7 years of, kasi ang tawag doon ay 7 years of prosperity and 7 years of famine, na because of Joseph, nagkaroon ng kaganapan yung pagliligtas ng Diyos. Yung mga Israelites, yung lahi ni Jacob ay nalipat sa Egypt. Si Joseph ang ikalawang taong pinakamataas. So, yung king, ang tawag sa king ay Paraon. Si Pharaoh, tapos si Joseph. Lahat ng pwedeng pagpapasya, binigay kay Joseph. Actually, yung singsing na pangtatak sa mga decree, binigay ng hari kay Joseph as governor. The second man of Egypt. So, ganun na lang yung kanyang influence. But, once upon a time, New Living Translation, sabi niya, eventually. Pag ano natin yung eventually, ang ibig niya sabihin ay sometime on a longer time. Lumipas ang maraming panahon. Then, a new king who did not know Joseph came to power in Egypt. Wala nang nakakilala. So, on the part naman ng Egypt, siguro yung mga Israelites hindi naman nila makalimutan. Pero mayroon tayong matututunan dito na yung kahalagahan ng continuity na dapat nating hindi puputulin. Yung pagkakaalam natin sa history, of course, mahalaga yan, kay Joseph at sa lahat ng mga men and women of faith. Pero ang pinakamalaga dito, ang dulo natin ay dapat hindi natin bibitawan yung pagkakilala natin sa Diyos, ang ating pananampalataya at ang ating paglilingkod sa Kanya. Kasi sa isang maliit na verse na ito, nabago yung kasaysayan ng mga Israelita. Having all the favor from Pharaoh, na pinatira sila sa isang lugar na tinatawag na Goshen. Doon ay maganda yung pastulan and everything naranasan nila. Pero nandito, nang dumating yung panahon na mayroong hari na hindi na nakakilala kay Joseph, ang sabi niya, baka may verse tayo. Ang sabi niya, masyadong mabilis dumami yung mga Israelita. Baka one day ay dadami sila, may lulusob sa atin at makikisangga sila, talo tayo. So parang may ano na siya, mayroon na siyang doubt. At ito yung kanyang nakita na paraan. Verse 14, and made their lives bitter with hard labor in bricks and mortar, and with all kinds of work in the fields. Every service they imposed was harsh. Ang ginawa niya para hindi sila dadami, pinarusahan sila. According to history, yung malalaking pyramid at mga building sa Egypt, ginawa ng mga Israelites yun through hard labors, forced labors. Mano-mano, ginagawa nila yung bricks at nakagawa sila ng mga malalaking building. Pinahirapan sila. Pero sa kabila ng ganitong pagpaparusa sa kanila, na ginawa silang
utusan at alila at alipin, patuloy silang dumarami. Kaya yung hari ng Egypt, sabi niya, ito na lang siguro yung paraan. Kinausap niya yung mga kumadrona, yung mga midwives, yung mga nagpapaanak. Sabi niya, kapag yung bata na ipinanganak ay lalaki, patayin ninyo. Pag babae, yun lang yung bubuhayin. Pero yung mga naka-assign na mga midwives that time, mayroong silang takot sa Diyos at hindi nila ginawa. Nakakita sila ng rason which is true. According to sa biblical interpretation, hindi naman sila nagsinungaling. Ang mga Israelita, yung mga Hebrea, mabilis manganak. Nagdial pa lang sila sa 911, nakaanak na. Kaya hindi nila naabutan. Kaya sabi niya dyan, midwives fear God and did not do as the king of Egypt commanded, but let the male children live. At ito yung pinakamabigat na parusa. Ang naisip ng hari ng Egypt. Pharaoh commanded all his people, every son born to the Hebrews, you must throw into the Nile River. But every daughter you may allow to live. Kung ganon, sabi niya, mayroong isang decree, mayroong isang batas na iniutos ng hari, lahat ng lalaki, lahat ng batang lalaki, itapon ninyo sa Nile River. Yun yung isang pinakamabigat na atas na nilagay ng paraon. Siguro, maalala natin, out of that story, out of this harsh decree, itong malupit na utos na ito, diyan lumabas yung pananampalataya ni Jochebed, yung nanay ni Moses. Saka na natin yun pag-usapan. Ito yung aral na nakita ko. What if lahat ng pinapahalagan mo hindi itinuloy ng mga naiwan mo? What if lahat ng pinahalagahan mo hindi itutuloy ng mga naiwan mo? Yung bang hindi naman talaga tayo mananatili sa mundong ito at umalis na tayo. Sana ay pagtotoo yung illustration na yung andun na tayo sa taas, nakikita natin yung ating mga mahal sa buhay, natutuwa tayo, ganito yung kanilang ginagawa, nagpapatuloy sila. What if yung paborito mong, anong tawag doon sa mga sinasabit? Paborito mong tanawin na nakakwadro at inilagay mo sa sala mo, ayaw na ng anak mo, itabi niya na. Di ba parang yun lang masakit na? Kasi parang isipin mo, sana kahit wala na ako, itong sa sala pa rin. What if yung lagi ninyong ginagawa na mag-pray kapag kakain, hindi na nila ginagawa? What if yung mga pinapahalagahan mo ay hindi na nila papahalagahan? So, di ba, makita natin dito, kaya ang nakita kong isang aral na maganda ay, yun, nabanggit ko naman na ito kanina. Eventually, ang ibig sabihin ay, sometime in the longer time, the king who knew not Joseph, nabanggit na yan natin kanina. So, yung bang, hindi natin mapigilan yung panahon Ang bilis ng panahon. Yung
yung unbearable moments later, tapos na yan. Uso ito sa a few moments later. Diba yung, sabi nila, pag namatay ka na, hindi mo na alam yung susunod na galaw. Siguro, mga taon, wag naman yung one eternity later. Doon na lang 75 years later. At mabago na yung sitwasyon. Ang aking dito, yung bang makalimutan nila yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Siyempre, yung pinapahalagahan natin para sa akin, ang pinakamagandang pamana na pwedeng ipamana ko sa anak ko, yung pananampalataya. Pananampalataya sa Diyos. Mawala na yung lahat. Although, ayon sa pag-aaral, ang pinagpupursigihan pa rin, even some Christians, ang pinagpupursigihan pa rin ng mga tao, ang may pamana sa anak ay material things. Meron akong nabasa sabi, hindi ko alam kung saan ang galing na nailagay sa isip ng magulang na paghandaan niya yung future ng anak niya. Sabi nung writer doon sa nabasa ko, we are preparing for the future of our children as if parang hindi sila kikita. Na parang hindi sila magtatagumpay. Na ginagawa natin lahat. So, being a Christian, yung sinasabi ko kanina na ang pinakamataas na pinakamahalagang pamana dapat, yun yung pagtuunan natin, yung pananampalataya. Kasi yan ang pinakamasakit. More than, mayroon kang paboritong car, hindi nila nakita yung since value noon at ibininta nila. Pero mas masakit yung pananampalataya na bibitawan nila. That one day, some of your children, hindi nila ituloy ang iyong pananampalataya na iniwan sa kanila. Sabi ni Jacob Salem, legacy leadership isn't measured by what you achieve. It's measured by who you empower to lead after you. Hindi naman masama na paghandaan natin yung kinabukasan and we will save. Dapat mayroong lupa, may bahay, may bank account, hindi naman masama. Pero dapat na lead natin sila into something much higher than material things. At yun yung ating pananampalataya. Kaya sabi ko, what legacy do I want to leave in my family? Anong legacy? Of course, sana mabait yung anak ko. Sana ay makilala siya ng mga tao na Kristiyano siya. Yung mga legacy na pwede nating iwanan. Of course, hindi naman pinagpupursigahan nating lahat. Sana makatapos lahat ng anak ko. Yun naman yung pangarap natin. Yun yung mga legacy na pwede nating sa mga anak natin. Pero yung darating yung panahon na makalimutan nila yung pinapahalagahan mo. That is the power of continuity. Paano natin mabigyan ng pagpapahalaga? Yung mga Israelites,
nagbigay yung utos sa Deuteronomy na yung mga commandments, habang naglalakad, ikwento nila, sabihin nila sa anak nila. Habang nagpapahinga, sabihin nila sa anak nila. Habang kumakain, sabihin nila sa anak nila. Bago matulog, sabihin nila sa anak nila. Yan yung isang naisip nila. Alam niyo po ba na yung Genesis, yung Exodus, yung Leviticus, all of these books were attributed to Moses. Siya yung nagsulat. Ipinanganak lang siya dito sa Exodus. Pero paano niya nasulat yung Genesis? Kasi yung mga Israelites, hindi nila pwedeng hindi ipasa yung kanilang karanasan. Kompleto. Diba, tayo dapat maliwanag sa ating mga anak, si lolo mo na ganito, si lola mo na ganito. Pero more than that personalities, dapat talaga maipasa natin yung pananampalataya. Kasi one day, wala na tayo. Kasi ngayon, mayroon pa tayong magawa dahil buhay pa tayo. O lahat kayo, magbihis kayo, magsimba tayo. Pero one day, pag wala na tayo, dapat yun yung mas mapaghandaan natin. The power of passing the baton of your faith. May pasa mo. Dapat yung pananampalataya natin. Kasi, nabanggit ko na to dati. Yung requirement ng pananampalataya ngayong panahon na ito, is different kind of faith 10 years, 20 years from now. Yung ganitong pananampalataya, kulang ito 20 years from now. Iba na yung kasamaan sa panahon na yun. Paano kung yung mga anak natin, yung mga apo natin, yung apo natin sa tuhod, sila yung haharap doon sa 666 at papipiliin sila kung pagkain o tatak. We need to do something today. Dapat mayroon tayong pinagpupursigihan ngayon na pakinabangan ng mga anak natin sa mga susunod na panahon. Ipasa natin yung pananampalataya na mayroong pagpupursigi at pagtsatsaga. Panalangin. Sobrang panalangin kailangan po natin. Matthew chapter 16, lilipat po tayo sa ating pong gospel. Who do people say that the Son of Man is? Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Yan yung unang tanong ni Jesus. Sabi nila, sinasabi po ng some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets. Sabi po nila, kayo po si Juan Bautista. Sabi po nila, kayo po si Prophet Elijah. Sabi po nila, kayo po si Jeremiah. Sabi po ng iba, isa kayo sa mga propeta. Which is wrong lahat. Pero ang ganda ng tanong ni Jesus. He makes it personal. He makes it personal. Yun yung sabi nila, kayo, ikaw. Who do you say that I am? Yun yung sabi nila, okay, yun yung sabi nila, pero kayo, alagad ko kayo. Mga Kristiyano kayo. Mga disipulo ko kayo. Ano yung sabi nyo tungkol sa akin? Si Pedro talaga yung malakas ang loob. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." You are the Messiah,
the Son of the living God. Kayo po ang Kristo. You are the Christ. Kayo po ang bugtong na anak ng buhay na Diyos. Mayroong magandang sinabi si Jesus sa kanya eh. Sabi niya sa verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Galing sa Ama yun. Galing sa Diyos. Na si Kristo ang Misaya, siya yung anak ng buhay na Diyos. So itong katotohanan na ito, diyan na itatag yung iglesia. Kaya hindi ko po yata nailagay ang verse. Sa verse 18, sabi niya, and so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. Sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay, hindi magtatagumpay laban sa kanya. Saan inilagay ng Diyos yung kanyang iglesia, ang pagtatag ng iglesia? Kay Pedro? Sabi niya, ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Sinabi niya kay Peter na itong declaration niya na ito, itinatatag ng Diyos yung iglesia. And this declaration, and this rock, which the church built, and this is the foundation, is no other than Jesus. You are the Messiah, the Son of the living God. So, yung ibig sabihin, babalikan natin yung kanina, yung premise natin kanina. What if lumipas yung panahon at makalimutan na ng mga tao? Yung gusto kong i-personalize sa yung anak mo, yung apo mo, yung kaapo-apuhan mo, yung kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo. So, let all people know that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. Sa Sunday po, mag-speak ako sa anniversary ng isang church sa Pangasinan. Pinadala na nila yung team nila. At yung team nila, until all people heard. Ang ibig sabihin po ay lahat ng tao dapat makarinig. Ang lahat ng tao dapat makaalam. Lahat ng tao dapat maipahayag itong Kristo na ito, itong Misaya na ito. Kaya ito ay isang katungkulan. Katulad ng sabi natin kanina, dapat ibigay natin yung panahon natin na yung mga anak natin ay maipasa natin yung katotohanan ito. Kasi I want to use generation. Let all generations know that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. It is a sacred obligation. Obligasyon natin to. Diba, parang pagka nag-asawa ka at nagkaroon na kayo ng anak, yung agad-agad na obligasyon ng magulang ay paano ko mapakain yung anak na ito. Obligasyon mo talaga yun eh. Paano ko mapaaral. Pero again, there is a higher obligation among those things na alam natin.
na kapag may anak na tayo, may obligasyon tayo. Yung pananampalataya niya, nakasalalay sa'yo. Yung pananampalataya niya. That all people, that all generation will know that Jesus is the Messiah, the Son of a living God, is a divine calling. Yan ay atas nating lahat. Kaya po napapanahon, again, I am inviting you po na maintindihan natin, mamaya po, 1 o'clock, yung re-echo ng National Disciple Making Campaign ng PCEC ay maintindihan natin, mayroon talaga tayong obligasyon. May binibreak na status quo yung National Disciple Making Campaign na sana mabuwag yung wala tayong pakialam. Because it is a mandate for life. Hanggat buhay ka, mayroon kang mandato na gawin mo yung mabuting balita. God is the God of generations. Hindi ko alam, parang yung mensahe na ito ay natanggap namin ni Mrs. ko sa Singapore. We attended G12 conference then. At ito yung kahulugan niya. Di ba laging sinasabi lagi nagpapakilala si God, I am who I am, my name is Yahweh, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This is my name forever. Ako ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. In that simple declaration, mayroon palang gustong sabihin ng Diyos. Yung rema na ito, natanggap namin sa dinaluhan namin na Asia Conference. At ang rema niyan ay, ang God ay concerned siya sa susunod na generation. Kaya niya lagi daw sinasabi yan, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Na at least, ako yung tatay, mayroong anak ako, 3, si Casey, si Jeff, at saka si N. Siyempre, dapat ipasa ko yung pananampalataya sa kanila. Pero, hindi ako matatapos dyan. Si Casey at saka si Dex, mayroon na silang say. On September, magkakaroon kami ng panibagong apo. Dapat, mayroon din kaming pakialam doon. At nakakatuwa, itong mga panahon na ito, gustong-gusto ni Say na matulog sa amin. So, tinuruan siya ni Mama na bago siya matulog, dapat mag-devotion siya. So, nagbabasa siya nung naubos niya na yung isang book, meron siyang binabasa na parang daily Bible reflection. Binabasa niya. Kaninang umaga, ginising namin siya. Say, gising ka na, it's Sunday. Di, gaganon-ganon pa siya, pupungas-pungas pa siya. Pag gising niya, kinuha niya yung binabasa niya. Pumunta na siya doon sa couch at nagbasa na siya at nagpray na siya. Ang ibig sabihin, mayroon tayong kinalaman. Hindi lang basta't ipinakilala ng Diyos, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is telling us that He is the God of generations. And He is concerned to all the generations ahead. Na gusto niya na maipasa yung pananampalataya. And if God permits, buhay pa kaming mag-asawa, si Say ay magkaroon na siyang anak. It is more than a privilege na masabi namin doon sa anak ni Say, mag-devotion ka na. Kasi yun ang pinakasagradong obligasyon na pwede nating magawa bilang mga magulang. At ganun din tayo kasi we are church, we are family.
ganon din yung, kaya tayo nagpapaalalahanan bilang magkakapatid. Concern tayo sa bawat isa. At pwede nating ano yun. Kaya maganda yung naisip natin, si Tim yata ang nakaisip, na instead na mag-Bible study tayo per group, yung young adult, kaya nabuo po yan once a month, every last Saturday, mayroon tayong family Bible study and fellowship. So, pag magatin tayo doon, dali natin yung buong family natin. Sa Sabado po, doon naman kila Teacher Ryan. At if you want that Bible study and fellowship mangyari din sa bahay ninyo, gusto po ninyong mag-host, sabihin po ninyo sa amin. Doon naman natin gagawin sa mga susunod na pagkakataon. Kasi habang ginagawa natin yan, nagpapaalalahanan tayo. Binibigyan natin ng magandang pagkakataon yung sarili natin na ma-enhance tayo. 'Di ba yung habagat, kaya siya na-i-enhance kapag may bagyo. Hindi siya in on capacity, ay habagat siya. Para maging habagat siya at lumakas yung ulan niya at ma-enhance siya, mayroong dapat na maka-apekto sa kanya. Tayo po, maka-apekto tayo sa iba para ma-enhance yung kanilang pananampalataya. Not to be harmful, katulad ng habagat, but to be beneficial at maging biyaya. So ito yung napili natin. Tawagin natin yung mga tutugtog. Every month, at least mayroon tayong contemporary Sunday like this one na tinitignan natin na yung hindi naman na mag-let go ng traditional way, kundi makita natin yung isang klase ng pagsamba. Pero hindi pa rin natin yan. Sa ibang contemporary, praise and worship, then message, tapos songs. Pero hindi naman yun mahalaga yung ano. Napili ko po itong Fire Burns. Sobrang tumpak yung panawagan niya, na mensahe niya. Ito po yung lyric ng kanyang first verse. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be. Yung minsan, ito pala yung minsan pag panay problema tayo, parang gusto nating bumitaw, balik na lang tayo sa dati. Yung mga Israelita, nung nasa wilderness sila, sabi na, balik na lang tayo sa Egypt. Ang hirap. Pero ang gandang declaration, kapag awitin natin yung song na ito, we will declare, Lord, don't wanna go back, Lord, to the way I used to be. Huwag na natin balikan yung Egypt natin. We are heading to the land of promise. Lord, don't wanna go back to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. Dito na tayo sa panibagong yugto ng buhay natin. Yung pre-chorus niya, matindi po. It is our sacred obligation. It is our divine calling. Ang declaration sa awit na ito, I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till all see your glory. See your glory. Yung anak natin, yung apo natin, yung mga kamag-anak natin, hindi tayo hihinto hanggat hindi lahat ng generation maipasa nating maipasa na si Kristo ang tagapagligtas. Siya yung anak ng Diyos na buhay. At sa pamagitan niyan, alam natin na mapapatuloy tayong biyaya. Ang aking prayer, the fire of the Holy Spirit burns within us right now. Tumayo po tayong lahat at sa ating pag-aawit, makipag-usap tayo sa Panginoon. Let us receive
the rema of blessing ng Diyos, gagawin niya yung lahat para sa atin, for us to pursue, to pass the baton of faith to every, especially in the family, to everyone. Hallelujah, hallelujah. Namnamin po natin yung awit. Isuot natin sa puso natin yung mga lyrics dyan. Don't wanna go back, Lord. The way I used to live. I wanna go back, Lord, to the way I used
Holy Spirit, let your fire burns within us, inside of us, in our hearts, in our spirit. Fire us. Salamat po. It is our divine obligation to pass to the next generation this kind of faith or more. Hindi po kami papayag na mayroon po kaming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan na hindi namin maipapasa ang katotohanang si Jesus ay Kristo. Siya ang Mesaya at siya ang tagapagligtas sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos na buhay. We will not stop until every tribe, every nation, and every generation will bow before you, God. Hindi po kami hinto hanggat lahat ng tuhod ay luluhod sa iyo at lahat ng labi ay magsasabing ikaw ang Panginoon. Salamat po sapagkat mayroon po kaming pagkakataon hanggat buhay po kami, susunod po kami sa iyo. Papahayag namin ang kapangyarihan mo para sa iba hanggang lahat ng tao ay makarinig ng mabuting balita na ikaw ang Diyos, ikaw ang tagapagligtas para sa amin. Panginoon, narito po kami na nagpapasalamat sa opportunity na ipinagkaloob mo, hindi lamang upang sumamba, kundi upang maranasan ka, maranasan ang buhay na Diyos. Banal na Espiritu, patuloy ka po na sumuot sa kaibuturan ng aming mga puso. And let your fire burns within us. Dalangin ko po ang bawat isa at ang bawat pamilya. Dalangin ko rin ang mga pangarap. Dahil ito ay ipinangako mo rin that if we seek first your kingdom and your righteousness, all these things, even material things, all these things will be added unto us. Therefore, I declare blessing upon blessing. Paranasan ng iyong mga anak ang kapangyarihan mo to accumulate wealth, to accumulate blessing, not just for ourselves, but for your end time harvest. Payagan niyo po kami, Panginoon, that part of that blessing that you are about to flow within us, gagamitin po namin upang ipahayag ang iyong mabuting balita. Maranasan ka ng lahat ng mga tao. Salamat po. Sa pagkakataong ito, ikaw ay aming itinataas, pinapasalamatan namin, dinadakila ang iyong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos na walang hanggan, ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat, ang pag-ibig ng Diyos na walang katapusan, maranasan natin lagi at iparanas din natin sa iba. Maranasan natin ang kanyang kapangyarihan na walang mahirap sa kanya, walang imposible sa kanya. Ang himala ay ordinaryong pagkilos ng kamay ng Diyos. Maranasan din natin ang kanyang pagpapala, ang kanyang mga pangako, masaganang biyaya. Tanggapin natin lahat ito
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ang lahat ng pinagpala, pumalakpak. Ayan, purihin ng Panginoon. Patuloy po tayo magsama-sama sa ating pong 15 minutes na care group at maranasan natin lagi ang kanyang biyaya. Pangalan ng aming Panginoong Jesus. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we